Po ang Diyos. Amen po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kumusta po ang ating mga kapatid? Kumusta po? Mabuti po sa gabay at patnubay ng ating Panginoon na sa tuwina ay nariyan po sa ating tabi at di nagpapabaya. Good morning din po sa mga nanonood po sa internet, sa apat na dako ng ating mundo po. Good morning po sa inyong lahat at hello po. Pagpalain po kayo ng Ama. Sa umaga pong ito, bago ko po tawagin ang ating kapatid na magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas upang magbalik ng kanyang papuri at pasasalamat, may tanong lang po akong nais ibigay sa inyo. Sino po yung may kahilingan sa ating Panginoon? Taas po ang kamay. Opo, katotohanan po, lahat po tayo, no? Hindi po pwedeng wala tayong kahilingan sa ating Panginoon. Noong pong nakaraang mga araw, bago po dumating ang ating Santo Papa, nakikita po natin sa TV, may mga interview po ng mga newscaster, mga reporter. Tinatanong po yung mga kapwa nating Pilipino na kung sakali daw po bakit gusto nilang makita o makalapit sa ating Santo Papa, bakit daw po meron silang gustong hilingin, ganun din nga po. Kaya po sa umagang ito, ang bahagi po sa akin na ating pagsaluhan, ay isang sitwasyon po, ibibigay ko po, pagganahin po natin ang ating imagination. Bawat isa po, na kung saan po tayo ay nasa isang silid dasalan. Sabihin na po natin nandun po tayo sa adoration. Isipin po natin na tayo ay nag-iisa lamang doon. At habang tayo po ay nakikipagniig sa ating Panginoon, ay bigla po siyang nagpakita. Sarap po, napakasarap po nun. Bigla po siyang nagpakita sa iyo, sa inyo po, sa atin. Kung sino man, ilagay po natin sarili natin na nandun po tayo nag-iisa, nagpakita po ang Panginoon. At ang sabi po niya ay ganito, "Anak, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" Ayun po. Malinaw po ba? Ang sabi po ng Ama, "Anak, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" Ano po kaya ang hihingi natin bilang anak ng Diyos? Bilang tumanggap, bilang nakakilala, bilang nakadama sa Kanya. Maaari pong sabihin natin na bilang tao po, sa laki po ng tatamaan sa loto, may hihiling po ba tumama sa loto? Sa sobrang ilang milyon na po ba ang tatamaan? Pero bilang, ito po dito natin matetest, na po ba yung antas ng ating maturidad sa ating pananampalataya? Ano yung level of maturity na po natin sa ating pananampalataya at panalangin sa ating Panginoon? Ano na po yung hinihiling natin sa Kanya? Simula nang siya po ay tanggapin natin sa ating buhay. Malinaw po ba? Malinaw naman po, at lahat po ay maaring magbahagi. Tama po ba? Amen po doon, madali naman po. So bago po tayo magsimula, ay tinatawagan ko po ang amin pong kapatid na alagad upang magbalik ng kanyang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa pagdiriwang po ng kanyang kaarawan bukas. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kapatid na Melissa Sulit. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa ating lahat. Ganon din po sa mga nanonood sa internet. Magandang umaga po. Purihin at dakilain po ang Ama. Ibinabalik ko po sa Kanya ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa Kanya. Una po sa lahat, kung sa kalooban po niya, binuhay niya pa po ako. Kasi po kahapon, may awit po kami sa Santo Niño, doon po kila Tatay Lando. May hindi po inaasahan na pangyayari. Yun nga po, siguro po, pahintulutan niya para po makapagnilay po ako kung ano po yung mensahe niya para sa akin. Ang sabi niya po, dahan-dahan lang. Huwag daw pong maging bilang tao kapag may dala-dala kang motor. Kailangan daw po siya yung manguna at maghari. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa lahat po ng may motor, mag-iingat po tayo sa kalooban niya. Hilingin po natin sa Ama na siya po yung manguna at maghari sa pagmamaneho. Rin nga po, buti nga lang po, ito na lang po yung nangyari sa akin na nasugatan po yung paa ko, nagkapasa po ako dito at mayroon din po dito. At medyo masakit po yung balikat ko kasi po, kinabig ko pong ganun yung manubela. Tumigas po yung cambio ko. Hindi ko po namalaya na
malayo-layo po si Tatay Alan. Sabi ko parang bumibili si Tatay, ako pala yung bumabagal. Nakita ko na po yung, ano na yun, yung lubak. Iiwasan ko po talaga siya. Nasa isip ko po, iiwasan ko siya. Tapos po, nung pong iiwasan ko siya, doon po ako gumilid, dumaan po ako sa gilid. Ayun po, nadulas po yung hulihan ng gulong ko. Kaya po, ang ginawa ko po, kinabig ko pong ganun, sa akin po tumama yung motor. Kaya po butas po yung pantalon ko dito kahapon, tas puro gasgas po dito yung pantalon ko. Kung di po ako nakapantalon, siguro po yung mukha ko, yung pong kalahati ng katawan ko, masyado po masusugatan. Kaya binabalik ko po ang papurit pasasalamat sa kanya na sa kalooban niya po, binuhay niya pa po ako. Na yun nga po, dapat po sa kalooban niya, lagi po ako mag-iingat, tatawag sa kanya. Una po sa lahat, pagsakay po ng motor, pangungunahan po lagi ang Ama, pangungunahan po lagi yung kalooban niya. Huwag po magbilang tao. Kaya sabi ko nga po sa Ama, salamat po Ama, nakilala ka namin. Kung hindi po, wala, basta na lang po. Kala mo, tama ka. Kala mo, ikaw yun sa sarili mo. Tama yung dinadaanan mo. Kala mo sa sarili mo, tama yung mga tinuturan mo, hindi po pala. Dapat po pala pangungunahin natin sa ating kaisipan lagi ang mensahe ng Panginoon na nanggagaling po sa ating minamahal na Apo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya maraming salamat. Bagamat bukas pa po yung kaarawan ko, mapalad po ako kasi po nandyan po yung Santo Papa. Napabilang din po ako sa mga kakasama sa Kanya. Kaya nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Kanya. Sobrang galak po ng puso ko na, basta po, sobrang kagalakan po ako na mapalad po ako kasi po, kaarawan ko po na pupuntahan po namin yung Santo Papa. Sa kalooban niya, nawa po kahit masilayan lang po namin siya. Alam ko po na malabo pong malapitan namin yon kasi sa dami po ng tao na yon. Kaya sulyap lang po sa Kanya. Inaangking ko po na ang kalooban niya po lahat ng mga kahilingan ko hindi lang po pansarili ko kundi para po sa ating lahat. Kaya po sa kalooban po ng Ama, aawitan ko po ang Ama. Bagamat hindi man po ganun kagandahan yung boses ko kasi po parang nagkaroon po ako ng phobia. Pero inaangking ko po na kalooban lang po ng Ama yun para magdahan-dahan na po ako, pangunahin ng Ama. Huwag maghari ang katauhan, kundi maghari ang kalooban ng Ama. Muli magandang umaga po sa inyo lahat. Pakinggan nyo na lamang po yung mga liriko o mga iaawitin ko. Para po sa akin yun na wala ako dito. Nung hindi pa po ako napupunta kay Apo, marami pong ginagawang listya sa Panginoon. Subalit nung napunta na po dito, marami pong binago ang Diyos. Sabi nga po nila, wala kang tatakbuhan, kundi ang Panginoon. Tatakbo ka sa kapwa mo, kapag hindi mo sila kilala, pagkakalat ka pa nila, pagsasabi ka pa nila, magkukwentuhan pa sila para sa'yo. Kaya Ama, kayo na po ang manguna't maghari sa akin. Nung una, ang akala ko, ang buhay ko ay di na magbabago. Kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa maling gawain. Marami na kung sinubukan, kung sino-sinong nilapit na ng halos, ko ay sumuko na. Si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay magmula nang ako'y magpasya, ang aking puso'y paghariin.
anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y pinago niya. Lumipas ang mga taon, lalong naging tapat ang Panginoon sa aking mga pagkukulang. Siya ang nagtutuwid sa aking daan, kung iisipin ko lamang. Sa kahapon ko siya ang kulang sa aking mga kailangan. Higit siya sa sino pa man. Ang aking buhay ay binago niya, magmula na ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya, anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y pinago niya. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Happy birthday po ulit. Kung ninamnam po natin yung nilalaman ng awitin na inialay po niya sa ating Panginoon, napakaganda po, ano? At kung atin pong napagnilayan, isa po yun sa magandang pwedeng hingin natin sa ating Panginoon. Ano po yun? Lalo na po yung mga hindi pa nababago. Pwede po natin sabihin, Ama, baguhin mo po ako. Amen po ba? Amen po. At ngayon po, dahil nga po sa tuwing ako yung facilitator, nire-requestan ko po siya ng awit, subalit nahuli po yung bahagi, marahil po ay hindi takda at kalooban ng Ama, pero hinilingan ko pa rin po na mag-alay siya ng awit sa ating Panginoon at sa ating pong lahat. Kaya po mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay Nanay Mirna Andrada. Purihin, dakilain at pasalamatan ng ating Ama. Salamat po, Ama. Wish granted. Sa umaga pong ito, nais kong awitan ng ating Panginoon para sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan, lalo't higit sa iyo anak na Melissa na kung saan pangalawang aksidente, ano po, mahal ka ng Diyos, kaya patuloy kang magsumakit na makapagbago. Sabi po niya kahapon, matagal na po, meron ng 1 buwan, Nanay, pakiaral po itong awit na to, tulungan niyo po ako. Sabi ko, anak, ba't kaya hindi ko matutunan? Siguro may dapat pang baguhin sa iyo at saka sa akin. Ano? Kasi ayaw pumasok sa isip ko eh. Kaya po,
Sa pagkakataong ito, nais ko na lamang pong mag-alay ng awitin. Sabi nga ng anak na Teacher May, hindi kaloob na maawit yung awiting idinatal ng Espiritu sapagkat nahuli. Ano po? Subalit, ang awiting pasasalamat ay para sa lahat. Para sa ating lahat, pasasalamat sa Panginoon. Pasasalamat sa buhay, pasasalamat sa kaligtasan, hambing sa mga aksidenteng nagaganap na ganito. Salamat po, Ama, sa patuloy na buhay na sa amin na iyong pahiram. Kapatid na Alan, salamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa bawat araw. Huwag po niyong pagsasawaan ang awiting ito na sa tuwin ay inaawit naming magkakapatid. Sa awitin po ay nakapaloob ang aking pagbabahagi. Namnamin niyo pong lubusan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo na lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mo lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aming Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa lahat ng pagsubok na pinahihintulutan mo sa buhay ko. Kaya sa mo't dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko sa buhay ko. Kaya sa mo't dalangin ko, huwag nang mawalay pa sa'yo, sa iyong banal na Espiritu ang buhay ko. Salamat, Ama, sa bawat araw ng buhay ko. 10 ng mga kapatid ko
na tinitipon mo sa dakong banal dito sa dambanang ito, sa piling ng kinalugdan mo ng iyong banal na espiritu. Patuloy na gabay at patnubay mo sa aming iginagawad mo, O Ama ko. Salamat po, Ama, sa tuwirang paghahari mo. Kaligtasan sa amin ay dulot mo. Salamat, Ama ko. Kaya sa dalangin ko, kami ama'y samahan mo. Patuloy na gabayan na patnubayan mo. Huwag nang itulot mo, Ama, kami mawalay pa sa'yo, sa iyong banal na espiritu. Salamat, Ama ko. Salamat po, Ama. Salamat po sa dakilang araw na ito. Salamat sa gabay at patnubay mo. At salamat sa patuloy na paggamit mo sa bawat isa sa amin sa gawain mong pangkabanalan. Amen. Salamat po, Nay. Ganda po ng awitin na po. Sabi nga po, sa tuwing na dapat tayong magpurit, magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga po nung isang natin ako pong retreat at binabahagi din po ng banal na espiritu, yung kasabihan po na thanksgiving invites graciousness. Katotohanan po, pag po tayo ay laging nagpapasalamat, ito po ay nag-aanyaya pa ng mas maraming biyaya. Amen po ba? Amen po. Sabi ko po kay Ate Beth, sino kaya ang susunod kong tatawagin bilang tao po? Narinig po ako ng Ama, may nagvo-volunteer pong magbahagi. Tinanong po kung ano yung tema. Siya po yung isa sa mga naging inspirasyon ko po nung ako ay pasyente pa lamang at tagasunod sa dakong ito. Nakita ko po kung gaano katatag at kalalim ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating tita Isidora de la Cruz. Salamat po. Mabuhay ang Santo Papa. Maghapon ko pinanood kahapon, 2 days po ako nilalagnat. Alam niyo po, kaya tinatanong ko ang tema. Nahihiya ako kay Lord pagka yung wala sa tema yung sasabihin ko eh. Okay po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kasi po, sa kalagayan ko po, na isang bulati na lang yata hindi nakakapirma kahit nakikita niyo po akong ganito kaganda. Palakpakan niyo naman, Diyos po, maganda ako. Dahil ang iba pong may leukemia, nakalugmok lang po sa bahay, nakalugmok sa ospital. Ako po lumalaban. Kaya lang po, ang bahagi sa akin, kaya tinanong ko ang tema, ang bahagi sa akin, anak, puro pasalamat na ririnig ko eh. Sabi niya, alam ko ikaw, bago ka magsalita, hihingi ka ng sorry sa akin. Amen po ba? Kasi po, pag nagpetisyon po tayo, huwag natin kalimutan na nakahanda magpatawad ng Panginoon. Kaya humihingi muna ako ng tawad. Naririnig ko po palagi kay Apo yung kantang, I'm sorry, my Lord.
isang stanza lang po bubuuin ko yung paghingi ko ng tawad kay Lord. Pakinggan niyo po ang lyrics na bibitawan ng aking bibig sapagkat ito po ay binasbasa na ng mahal na Ama. Sabi niya, yumuko ka sa akin, sumunod ka sa akin. Pasanin ko daw lahat ng cross. Naiiyak tuloy ako. At sumunod sa Kanya. Nakalagay naman po talaga sa banal na aklat yun eh. Pasanin mo ang iyong cross at sumunod ka sa akin. Hindi po pwedeng tatalon tayo doon sa pagpasa ng cross na hindi natin alam na makasalanan tayo. Amen po ba? Kailangan hingi ka muna ng tawad bago ang lahat. Amen po ba? Sabi ni Apo Konsi nga eh, I'm sorry, my Lord, if I've broken your heart last time. I beg of you to forgive me. Dearest Lord, I'm sorry. I promise, my Lord, I won't make that mistake again. So won't you please forgive me and be my Lord again. Ganun lang po kaisip paghingi ng sorry kay Lord. Pag kinakanta po ni Apo, hindi naman yun ang sinasabi ni Apo. Ako po yun ang sinasabi ko. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na ginawa ko sa hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kasi po, nung maghapon ako nakinig kay Papa, napakaganda po ng dasal niya para sa mga Pilipino. Lalo na po yung marinig ko yung kurap. Bilang sa daliri po yung Pilipino, hindi kurap Amen po ba? Bilang na bilang po. Kahit anong kalagayan mo sa buhay, kahit magkupit ka lang na isang ballpen, isang anong tawag dito, paper clip, kurap na po yun. Yung pong pagbisita ng Papa, nabasa ko rin po sa Facebook na kailangan pa bang dumating ang Santo Papa para madisiplina ang mga Pilipino? Kasi wala kang makikitang yung arrangement ng mga military, yung arrangement ng mga pare, yung arrangement ng mga mardre, wala kang makikita yung kamukha ng Santo Papa na nakaraan na nagtatakbuhan, na para bang takot maubusan. Amen po ba? Ano po ang pinagdasal ng Santo Papa sa Pilipinas? Mayroon po bang nakarinig, nakaalala o nakakita? Wala. Hindi kayo interesado. Ako po kasi kahit nilalagnat, kasi po kaya ako nilalagnat, 100 mg ang dosage ng aking vial chemo. Ayan pa yung bakas na mumula sa braso ko. Tapos dito, 100 dosage din yung pampapula ng dugo. Pero nagtatransfuse po ako linggo-linggo. Ini-injectionan po ako linggo-linggo. May oral chemo pa po ako. Hindi po doon ako nabubuhay Sa pananampalataya ko po na may kasamang gawa, doon po, 14 years old na po ang aking leukemia. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kaya po sabi ni kay Kuya kanina, pag sumasayaw ka sa dambanang ito, huwag kang aray ng aray, huwag mong pansinin yung, kaya ka nga sumasayaw para pagalingin ka ng Divine Mercy. Hihingin mo sa Divine Mercy na tanggalin niyo po ang nararamdaman ko. Parang ganon, parang Satan cast out. In Jesus' name, Satan cast out. Kasi po hindi biro-biro ang leukemia. Cancer sa dugo. Mula dulo ng kuko hanggang dulo ng buhok, cancer ang dumadaloy sa akin. Pero napakabuti po ng Diyos. Pinakinggan ako. Pinost ko po sa Facebook. Kasi po, ang sabi ko sa Facebook, Lolo Kiko, please pray for us. We have leukemia. Lahat na may leukemia. Sabi ko nga sa post ko na sana yung binanggit ng Santo Papa na yung maalis man lang ang korap sa Pilipinas, napakayaman po ng Pilipinas. Amen po ba? Magsimula po yun sa maliit na tao. Hindi po doon sa malalaki lang, sa maliit po mismo. Kapag disiplinado po ang tao, bakit naman po sa ibang bansa, disiplinado sila, walang magnanakaw sa Japan. Walang magnanakaw sa ibang lugar. Pero ang Pilipino, pag napunta ng Japan, kahit bisikleta ng mga nakaparking, hinanakaw. Kahit yung mga... Kaya nakakaya pag binansagan ka Pilipino, tapos pag hinusgahan ka, nagagalit ka.
Kasi hindi naman ikaw yun. Huwag mo ikagalit, huwag din natin ikagalit yun. Ipagdasal natin yung mga kurap. Amen po ba? Nakita niyo po, yung Santo Papa, pinakamataas na pinuno ng Katoliko, pero parang wala interesado dito. Sino ba nakakita sa kay Santo Papa sa TV man lang? O di lahat tayo, kung may TV tayo, di ba? Yung namnamin po natin yung mensahe niya, kasi ang ipagdasal po natin, huwag yung sarili lang natin. Pangkalahatan po, kamukha po ng dambanang ito. Pag nakakita kami ng medyo kawawa ang kanyang katayuan, yung paglalakad man lang, yung kamukha ni Sister Bridget, marami kayong prayer warrior dito. At yan po ang pinagmamalaki ko sa doktora ko na napakarami ko pong prayer warrior. Prayer is powerful. Amen? Eh kung si Jesus po nung nabubuhay pa, umaakyat pa sa bundok ng Getsemani para lumuhod at para tumingala at para hingin ang awat habag. Eh ang mga Santo Papa, ganun din. Tayo kung maliliit, yun po ang hinihingi ni Lord eh. Hindi ka naman porque sinabi ni Lord na mag-sorry ka muna sa akin. I'm sorry, my Lord, tapos na. Hindi po. Dapat po, makikita doon sa gawa mo. Amen po ba? Na nagsusorry ka na, hindi ka na makagawa ng kasalanan. Kasi may kasalanan po ako na hanggang ngayon ko palang po tinatanggal. Halimbawa po, pupunta kami sa MOA. Kakain kami sa malaking restaurant doon. Yung gusto ko po yung souvenir. Pero hinihingi ko naman po sa nagsiserve. Na yung pwede bang, yung nilalagyan ng, ano tawag ito, yung, hindi naman cake basta panghimagas. Nilalagyan ko po yun ng kandila. Hihingi ako ng 2. Sabi ko, take out ko na to ha. Hindi, mahirap po kasi gumawa ka ng hindi mo magpaalam. Baka makita ka sa CCTV, binabalot ka. Yung pong maliit na bagay na yan, nagsisimulat po talaga sa maliit na kasalanan. Yun naman po, pinagpapaalam ko sa waiter o sa waitress o sa namamahalan sa counter. Yung konsensya po natin, nangungusap sa atin. Amen po ba? May naintindihan po ba kayo sa inawit ng ating kapatid na si Mirna? Wala. Ang alam mo na intindihan, salamat. Dapat po, kahit na nakataligod kayo, kagaya sa akin, sarado yung pinto, pero pinapakinggan ko po na ang pagpupurit, pagpapasalamat sa Panginoon, huwag niyo pong alisin sa inyo kasi nakabantay ang kalaban, nakabantay din siya. Pero minsan, nananaig sa tao, yung kalaban ang pinapansin. Amen po ba? Nakikita niyo po sa katayuan ko ngayon, ha? Ganong kalakas ang doses ng mga gamot ko. Pasa-pasa ang mga braso at kamay ko dahil sa tusok ng karayom. Linggo-linggo po yan, 2 times tinutusok ako ng karayom, kinukunan ako ng dugo, sinasalin ako ng dugo. Kung hindi po sa Panginoon, sa buhay na Diyos, baka lugmok na po ako ngayon at 6 feet under the ground na. Yun ang hinihingi ko kay Lord. Pagalingin, i-bless lahat ng Santo Papa, ang lahat na may leukemia. Kasi pag pinost mo po sa Facebook, maaaring hindi si Papa ang makabasa, pero marami po siyang alagad. Amen po ba? Ngayon, kayo naman po, may tip po akong narinig kay Santo Papa, na siya daw, pagka namumblema, o di kayo may iniisip siya, o mayroon siyang gustong ipagdasal, sinusulat niya daw po, at pinapailalim niya kay San Jose. Narinig po ninyo yon? Walang nakarinig. Sabi po ni Santo Papa yun, nasabi niya, kaya ako lumalakas dahil sa inyo. Amen po ba? Kaya lumalakas siya po dahil sa mga nanampalataya sa Kanya, palakpakan natin ang buhay ng Diyos. At yung mga alagad ni Apo Conching, na hinirang ng banal na Espiritu, kailangan po lumakas kami. Kasi malakas yung aming kinakapitan Kayo din po. Wala pong pinipili yun. Para po sa lahat yun. Kaya nga, nung marinig ko yung kay Santo Papa, sinulat ko mismo yung personal kong kahilingan kay Lord na ina-under ko dun sa paa ni San Agustin. Si San Agustin ay makasalanan. Pero dun sa bisa ng sinabi ni Santo Papa, tumayo ako, isinulat ko. Kasi po, ang Holy Spirit nagtatrabaho. Walang patid, walang break time, walang, sabi nga niya, talaga nyo natutulog si Jesus? Sabi ni Santo Papa, natutulog si Jesus?
Kahit na po hindi siya fluent mag-English, pakinggan nyo dapat yung lahat ng binubukan ng bibig niya. Kasi may mapupulot po kayo, kamukha din po ng pagtsitsaga nyo na marinig nyo si Apo Kunching. Ang lahat ng buka ng bibig ni Apo Kunching, pira na lang pag nagbibiro po siya. Yun po ay biyaya ng Holy Spirit. Amen po ba? Kaya pag tinanong niyo po si Isidora, 14 years na ang kanyang leukemia, kasi 2001 po ako na-diagnose, bakit ganun kaganda? Bakit ganun kabuhay? Kasi hindi naman ang maganda ang mukha ko eh. Ang maganda po sa akin yung pananaw ko. Amen po ba? Yung pananaw natin, yung positive, yung tinitingnan natin ang biyaya ng Panginoon at hindi yung lugmok at hindi yung problema. Sinanang, nakapangalumbawa pa at bigat-bigat ng problema nyo. Huwag nyo pong dadalhin yan. Kasi sabi ko, kung hindi ko dinala yung problema ko, gumanda ako. Nung sinabi ko kay Lord na, Lord, I offer it to you, hindi ko kaya pag ako lang mag-isa. Nung sinabi ko yon, ayan, gumaganda po ako. Gumaganda ang ngiti ko. Eh, hindi po kayo makangiti pag may problema kayo eh. Amen po ba? Palakpakan rin ng buhay na Diyos. Kaya yung tip ko po sa inyo, galing kay Santo Papa, na pag mayroon kayong problema, mayroon kayong iniisip, o mayroon kayong hindi ma-solve na problema, o hindi nyo kaya, pag-offer nyo sa Kanya, isulat nyo po sa papel. Halimbawa, Dear Lord, hindi ko po kaya, pinapasan ko ngayon, tulungan niyo po ako. Ganun-ganun lang po. Tapos, iipit niyo po dun sa paanan niya. Kung sino ang nasa altar niyo. Amen po ba? At saka, isa pa pong ibahagi ko sa inyo, yung totoong nangyayari ngayon sa buhay. Kung magmula po na mag-offer ako ng sariwang bulaklak, wala pong halaga yun. Bisa, binabayaran ko lang yung tricycle driver para mamitas. Eh, iba po ang pakiramdam ko. Sariwang bulaklak at hindi plastic. Hindi plastic na bulaklak ang gusto ni Lord. At saka, noong araw po, pag nagsisimba ako, bibili ako sa pagita halagang 50 pesos, isasabit ko lang, walang dasal-dasal. Ayaw po niya yun. Pag-offer ko po ng bulaklak na sariwa, aba, patawarin niyo po ako. Yung paa po ng Divine Mercy na malaki hinihi po, ito lang po nakakayanan ko at ito lang po binabahagi mo sa akin. Pagdamutan niyo na po. Nakakatulong ako na mahimbing, napapanaginipan ko yung bulaklak, napapanaginipan ko nakangiti si Lord sa akin. Yun lang po, nagpapalakas na sa akin. At sa awa po ng mahal na Diyos, ng buhay na Diyos, hindi man ako ma-transplant ngayon. Kasi nga po, nagkaroon ng problema yung kapatid ko, may HEPA B, kailangan po gamutin muna siya. Pag na-transplant po ako, tinupad ni Lord yung wish ko doon na Isidora 60. Isidora at 60, cancer-free. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Malapit na po, Tita Beth, sa Mayo. Baka bago mag-Mayo, ma-transplant na ako. Ang wish nyo po, hindi yung pagkalagay nyo, tatalikuran nyo lang. Yung namnamin nyo po yung sinasabi nyo, namnamin nyo po yung nais. Dahil kay Santo Papa ko po narinig yan. Na kay St. Joseph din siya dumudulog. Isipin mo, Santo Papa kay St. Joseph dumudulog. Eh, napagbag po ang damdamin ko na, ganun pala. Dati po may sinulat akong prayer, yung kasidhian ng aking problema. Tinype ko pa po yun, nilaminate ko pa, at hanggang ngayon buhay pa. Alam niyo po, pag binabasa ko yun, nahihiya ako. Pag binabasa ko yung reklamo ko sa Panginoon, yung dinudulog ko sa Kanya, nagpapasalamat ako kasi nawala yun eh. Yung para bang bulang naglaho na hindi ka nahirapan para maalis yung problema na yun sa buhay mo. Amen? Kung sakasakaling nandun man yun, hindi ko na nararamdaman, yun ang mahalaga. Hindi ko na nararamdaman yung problema yun. Ngayon po, may bagong tip ako na nakuha kay Santo Papa at nais ko rin isabuhay natin lahat na si San Jose pala, napakalaki ng tulong kahit na hindi siya nabanggit sa Biblia. Walang Mama Mary kung walang San Jose. Amen? At kilala natin mga babae kung anong kailangan natin sa lalaki. Amen po ba? Kailangan maging halintulad sila ni San Jose, huwag sila mahalintulad doon sa unang buhay ni San Agustin. Yun pala sa prayer pala nakukuha yon. At yung mga San Agustin noon, ipagdasal na lang po natin. Kaya po ang mensahe ni Santo Papa, ni Lolo Kiko,
dinig na dinig ko po lahat. Kahit kanina po, yung mensahe niya doon sa Tacloban, talaga pong kahit na binabagyo inuulan, hindi daw kayang itumba ng bagyo at ng ulan, ang hangin, si Jesus. Palakpakan ng buhay na Diyos at maraming salamat po. Maraming salamat po, Tita Isidora. Napakarami po nating napulot sa kanyang ibinahagi. Amen po ba? Amen po. At katotohanan po na kung hihingi po tayo sa ating Panginoon o dudulog, marapat po muna humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagagawang kalabisan o pagkukulang. Muli po maraming salamat. At ngayon po ay upang mag-alay po ulit sa atin ng awit ay tinatawagan ko po at palapakan po natin si Caps Magno Gibara. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay tinawagang muli dito sa lugar na ito upang mag-alay po ako ng awit. Una sa ating Diyos Ama, sa ating mga alagad, mga tagasunod, mga choir, at sa ating mga kapatid na 1, 2, 3. Salamat po. Para po sa ating lahat. Ang awit ko'y alay ko sa inyo. Nagagalak itong aking puso sa banal na Espiritu, handog natin pagsuyo. Tayong lahat ay magsama-sama, kapit kamay sa pagkakaisa, tumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisikla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O giliw ko, sana'y di magbago. Pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Maraming pong salamat. Salamat po. Maraming salamat po, Caps. At ngayon naman po ay pakinggan po natin ang magiging kahilingan na ang ating kapatid na namumuno po sa Valenzuela Chapter, ang kapwa ko pong guro, si Ma'am Nora. Magandang umaga po sa inyo lahat sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ng kapatid natin, si kapatid na May, kung ikaw ay nasa Adoration Chapel o ikaw ay dadasal na mag-isa, biglang lumabas ang Panginoon at sinabing, anak, anong hihilingin mo sa akin? Sa pagkakataong ito, hindi ko na po mahihiling ang material na bagay sa Kanya. Sapagkat siya po ang bahala sa akin sa mga material na bagay. Kung sakakasalit dumating po ang pagkakataon na magpakita sa akin ng Panginoon at sabihin niya sa akin na, anak, ano ang hihilingin mo sa akin? Ito po ang masasabi ko sa mahal na Ama. Ama, ikaw po ang lumikha sa aking lupang katawan.
Ikaw po ang nagpalakas ng aking espiritu. Ikaw po ang nagpagaling na aking karamdaman. Parang wala na po akong masasabi sa iyo kung ano aking hihilingin, kundi sa panahong ito at sa pagkakataong ito, nung matuklasan ko ang puok na ito, ang lugar na ito, ng dambana ng Divine Mercy, sa katauhan ni Apo Conching na iyong kinalugdan. Wala, ang tayong kahilingan ko po, huwag na po kaming mapahiwalay sa puok na ito, na sa lugar na ito ni Apo Conching na iyong kinalugdan. Huwag niyo, lagi po niyo kaming gabayan, maging matatag kami sa lahat ng pagsubok na darating sa aming buhay. Yung po ang aking kahilingan, kung sakasakalit, magpakita sa akin ng Panginoon, patuloy niya kaming gabayan, at lalo pang dumami ang mga kapatiran ng Divine Mercy, hindi lamang sa Valenzuela, sa iba pang lugar ng ating bansang Pilipinas. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Nora. Katotohanan po, no, pag nasumpungan na natin ang ating Panginoon, hindi na po natin inuuna yung mga material na bagay, sapagkat batid po natin na alam niya po ang ating mga pangangailangan sa buhay. Amen po ba? Amen po. At pagkatapos po ng isa pa ring teacher, may isa pa pong teacher akong tatawagin. Ito po, isa pang kapwa guru ko po. Nakasama ko rin po siya sa St. Mary's, kami po nila Mami Beth. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay Seth Castro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po, namanhidan pa ako. Okay, hindi ko po alam, ano po ba? Kararating lang po namin. Nagmadali po kaming makarating dito sa Dambana. Parang narinig ko po ay kahilingan. So, ako po para sa sarili ko, ayoko nang humiling. Siguro po para sa aking mga mahal sa buhay. Sa lahat po ng mga tao na nakakaramdam ng mga sakit, sana po ay malunasan. Sa mga, lalong-lalo na po sa mga, yung matagal ko nang ipinagdarasal, para sa kapatid ko na sana po ay magkaroon na sila ng yung pagkakasundo. Kasi alam niyo po, di ba, sa pamilya mas masarap yung magkakasama at lahat. Alam niyo po, meron po ako isang kapatid na galing ng ibang bansa. Nagulat po ako nung Pasko. Kagalit, medyo hindi po sila nagkakasundo ng ate ko. Nung tumawag po ako sa kanya at kinamusta ko siya, nandito na po siya sa Pinas, sabi ko sa kanya, kamusta ka na? Sabi niya, eto, mabuti naman at pupuntahan ko si ate. So yung tuwan-tuwa po ako noon, hindi ko sinabi sa ate ko na pupuntahan ka ng isa sa kapatid natin. Kaya nung pagpunta ko po doon, nandun na po sila at nagkabati po sila. Maraming salamat po, Panginoon, sa ibinigay niyo isa sa mga dasal ko. Alam ko po, darating din yung panahon na magkakasundo din yung iba ko pang mga kapatid. So yun po ang talagang dalangin ko sa buhay ko, na para sa sarili ko, hindi na po, sa mga kapatid ko na lang po at sa lahat ng mga taong nakakaranas ng yung sakit sa dibdib. So sabi nga po, pagka mayroong masakit sa kalooban mo, magdasal ka lang, mawawala. Totoo po ba yun? Amen? Ayun. So kayo po ba ngayon may nararamdaman? Sarap po dito, no, sa Dambana. Lagi po nating hahanap-hanapin. Ako nga po, mula Monday to Friday, nagtuturo po kaming mag-asawa. Parang gusto namin pumunta dito lagi.
Alam niyo po ako, mayroon akong mission eh. Kaya lang po talagang hindi ko pa po nagagawa. Ano po eh, hindi ko lang po matandaan yung taon, pero natandaan ko po yung petsa, maliban lang po sa taon. Ako po ay doon sa tubig po, naligo po kami sa isang beach. Kasama ko po si Apo. Yun po yung time na sabi po niya na dumaloy po ang banal na espiritu. Gamitin ko daw po ang aking tinig sa pag-awit, sa paglilingkod sa Kanya. Kaya po noon, September 1st, September 1 po. So ako po ay pinagkalooban. Ano po ba tawag po doon? Yun, so yun po. Hanggang sa patuloy po na kapag ka po ako ay nagsiserve sa simbahan, nagka-choir po ako. Sa edad ko po na ito, talagang hindi ko po kinakalimutan yung pagsiserve sa simbahan, lalong-lalo na po sa pag-awit. Kung tayo po ay may talento sa pag-awit na ganon, so binigay po sa atin ng Panginoon yon, sana po gamitin natin po para sa Kanya. Yun lang po, maraming salamat. May hiling po ng awit. Okay. Para po sa inyong lahat, Panginoon, guide niyo po ako. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that I may face. Ano na po susunod? Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Maraming salamat po. More pa daw po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong pagbabahagi at pag-aalay ng awit. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pa po ulit na teacher. Parang Teacher's Day po ngayon, na po. Kaya tawag ko po at palakpakan natin ang buhay na Diyos, ating kapatid na Ma'am Celia. Muli at muli, Panginoon ko, pasasalamat at papuri sa lahat ng biyayang ipinagkaloob po ninyo. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Kahilingan. Napakaraming kahilingan akong hiningi noon. Buong puso po akong nagpapasalamat sa ating Panginoon. Mga kahilingang ibinigay po niya. Hindi ko na po siguro iisa-isahin. Karaming kahiwagaang pinakita at ibinigay sa akin na kung minsan
pinag-iisipan ko pong, sabi ko, sino ako para mapagbigyan mo ng mga kahilingang di po matagali. Kapag gumiling ka, kumisan po mga 2, saglit, ibinibigay po niya. Pero yung una-una ko pong kahilingan, yun nga pong nagkasakit ako, medyo matagal po ang kasagutan, pero binigay pa rin po niya. Meron pong hindi, kaunti lang po yun. Mas marami po yung marami. Kagaya nga po, naririnig natin, may mga kahilingang instant, bigay agad. May kahilingang medyo matagal, teka muna. Medyo may kahilingang hindi pa ibibigay dahil hindi pa oras, hindi pa po nararapat. Sa ngayon po, kapag ako'y nagdarasal, ang hiling ko po yung wag niya akong hiwalayan, dumito siya sa akin, manguna siya sa akin, sa isip, sa salita, at sa gawa. Ayoko pong mawalay sa kanya. Dahil, pihado ko po, hindi ko po alam kung ano ang aking gagawin. Kaya parati po, ang sabi ko sa kanya, samahan mo ko, saan ako pumunta, sa pagsasalita ko, yung pong hindi ako makasakit ng kapwa ko. Sa isip ko, huwag akong makagawa ng mga pag-iisip na sa palagay ko po ay makakasama sa aking kapwa. At sa gawa, sana po yung lahat ng aking gagawin na ayon sa kanyang kagustuhan. Dahil sabi ko, ayoko na pong magkasala, napakarami ko pong kasalanang nagawa. Siya po ang nakakaalam. Ayoko pong, pero po lubos po akong nagpapasalamat sa mga kasalanan ko pong nagawa. Paulit po niya akong pinatatawad. Sabi ko nga po, siya at ako ang nakakaalam kung ano yung kasalanan na yun. Alam po niya yon. Kaya, salamat po, Panginoon, sapagkat hindi niyo ako nilalayuan. Kasama-kasama ko po kayo. Pero sa totoo po talaga, ang sabi ko, hindi ko pa binabanggit yung gusto ko. Alam ko pong alam ninyo. So kung ano po ang nararapat, iyon po ang ibibigay niyo. Dito na lang po at maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po, Ma'am Celia. Kung pinagnilayan po natin yung kanyang binahagi, nakaugnay po dun sa inawit ni kapatid na Seth na kumbaga po, ang Panginoon sa bawat isa po nawa ay manguna. No po, i-lead po tayo ng ating Panginoon. At ngayon po ay isa pa rin pong naging guro, naging coordinator po, naging principal, o naging directress po yata ang aking pong sunod na tatawagin na higit po ang naging karanasan sa aming mga guro naririto ngayon sa Dambanang Banal. Kaya po mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay Mami Beth Chico. Salamat, Panginoon. Ang dulog ko po sa inyo ay katulad din po nung nakararaang mga araw. Batid ko pong marami pa pong gustong magbahagi. Kaya taken na lang po na yung dulog ko noon, yun na rin po ang papakinggan ng ating Panginoon. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Kanya sa mga gurong pinadatal niya dito. Lalo na po yung nag-facilitate at saka po si Seth. Dati ko po silang mga kasamang guro sa St. Mary's. Na nung bago ako umalis doon, maraming humuhusga sa akin, intro lang po ito, na bakit ako umalis, napakatanga ko, ang taas-taasan ng posisyon ko,
nagpunta ako dito sa lugar na ito, anong mahihita niya doon? So at least po, sila na po yung magpapatunay kung bakit ba ako umalis. Sapagkat yung naramdaman ko at naging dahilan para umalis ako, naramdaman na rin po nila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At gusto ko rin po rin na mag-react sa sinabi ni kapatid na Sep na sinabi niya, Lunes hanggang Biyernes, nagtuturo sila, pero hindi nila malaman kung bakit pag-araw ng linggo, ng Sabado ay parang hinahatak yung paan nila dito at sa bawat araw parang nananabik silang makarating dito. Ganun po yung naging damdamin ko noon, kaya po ako nag-resign kasi nga po, bawat araw, nananabik ako makapunta dito, na wala naman akong magawa. Gusto ko maring pumunta dito, medyo nako-control po kasi nga po may trabaho ako, ayoko din po silang dayain na pinapasweldo ako ng tama, tumatakas ako. Kumbaga po sa estudyante para pong nagkakating class ako. Kaya po ang ginawa ko para wala na pong sagabal sa isip ko, yun po, nag-resign na nga po ako para ako po'y makapaglingkod dito. Kaya si kapatid na Sep, idarating din ang takda sa kalooban ng ating Panginoon na para hindi na magkaroon ng yung kanyang isip kung magtuturo ba siya o pupunta rito sa dambana, ipagkakaloob ng Panginoon ng sagot sa kanya. Malay po natin, baka iwan din niya ang kanyang hanap buhay at maglingkod dito sa dambana. Sapagkat pinatiunan na sa kanya ng Panginoon na gagamitin yung kanyang tinig. At napansin niyo po ba yung mga umawit? Mula po kay Tita Mirna, kay Sep, sino pa yung kumanta? Opo, si kapatid na Magno. Mararamdaman po natin na lahat ng inaakay ng Panginoon sa banal na lugar na ito ay yung talagang mga the best. The best singer, the best pianista, lahat po ng magagaling ang inaakay ng Panginoon dito. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa sa mga darating na araw. Baka ang naging desisyon ng Panginoon para sa akin ay maging desisyon din ng Panginoon para sa kanila. Ang ating pong pagninilayan ay tungkol sa sinabi po ni kapatid ni Teacher May, kung nandoon tayo sa loob ng adoration, nananalangin ka, pumikit po tayong lahat. I-visualize po natin yung ating sarili na at this moment, nandun tayo sa loob ng adoration. Mataimtim tayong nananalangin. Ang iba sa atin ay napapaluha pa dahil sa bigat ng ating mga dinadala. Nasa palagay natin ay tanging himala na lamang ng Diyos ang makatutulong upang ang ating pinagdadaanang malaking problema sa buhay ay magkaroon ng katugunan. Habang ikaw ay nasa ganitong kalalagayan, biglang bumukas ang pintuan. Pintuan mismo dun sa loob ng adoration, dun sa gilid. At mula sa pintuang iyon, lumabas ang ating Santo Papa. Hindi siya Diyos, kundi siya ay representative ng Panginoon dito sa lupa. Kaya't hindi tayo hihiling sa Kanya na ibigay yung kahilingan natin, kundi ang hihilingin natin sa Kanya ay iparating ang ating kahilingan sa Diyos na sasagot sa ating mga kahilingan. Kaya't nang tanungin Kanya, anak, ano ba ang kahilingan mo na idudulog ko sa nagsugo sa akin dito? At sa puntong ito, makikipag-usap ka ng puso sa Kanya. At ang kahilingan mo na gusto mong iparating sa ating Panginoon ay isa-isa mong sasabihin sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa sandaling ito,
ipagpalagay ninyo na ang Santo Papa ay nasa tabi ninyo, nakaakbay sa iyo, nakikipag-usap sa iyo, at sinasabi sa iyong, sige anak, sa sandaling ito, ibulong mo sa aking lahat ang mga kahilingan mo na gusto mong iparating ko sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, sa sandaling katahimikan, kapayapaan ng ating puso't kalooban, mag-ukol tayo ng ilang segundo, ilang minuto, ipikit natin ang ating mga mata at pakaisipin natin na ang Santo Papa ay nasa tabi mo, handang makinig upang iparating sa ating Panginoon ang lahat ng iyong mga kahilingan. Nawa, aming dakilang Ama, sa isinugo mo bilang banal na Espiritu, nawa ang lahat ng kahilingan ng mga anak mong inakay mo sa banal na lugar na ito, naway makarating sa iyo. Huwag mo silang biguin. Sabi nga ng kapatid kong tumayo, hindi man karakaraka, subalit sa tuwin ay nakikinig ka sa amin. Tatlo ang kasagutan mo. Oo anak, ibibigay ko agad ang kahilingan mo. Maaari nyo rin naman sabihin, maghintay ka anak, ibibigay ko ang kahilingan mo sa takdang oras at araw. At maaari din namang sabihin sa'yo, anak, hindi ko ibibigay ang kahilingan mo sapagkat hindi ito makabubuti sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nawa po, may nadama po kayo sa pagkakataong ibinigay sa akin upang mapasilitate kung paano kayo makikipagniig sa ating Panginoon. Nawa po ang nilalaman ng inyong puso't kaisipan na nagbibigay ng kaguluhan ng inyong kaisipan at bagabag, naway naiparating ninyo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga kahilingan. Ako po, kung tatanungin niyo po ako kung ano po yung naging kahilingan ko na gusto kong iparating ng Santo Papa sa ating Panginoon, ang una ko pong sasambitin sa Kanya, magpupuri po ako at magpapasalamat sa pagkakataong ibinigay niya na maramdaman ko ang buhay na Diyos sa pamamagitan ng isinugo niya bilang tao ang ating Santo Papa. Kaya tama po yung nagiging takbo ng ating gawain. Umawit po si Tita Mirna kanina, ang kanya pong awitin ay pasasalamat. Sumunod po si kapatid na Isidora at ang naging sentro ng kanyang pagpapahayag ay ang paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ngayon po, ginaganap natin na iparating sa Kanya ang ating mga kahilingan. Mga kapatid, ito po ay nabasa ko sa isang aklat at ito po'y pinatunayan ng banal na Espiritu nang ako'y makarating dito. Ayon po sa aklat na aking nabasa sapagkat ako'y nagtuturo sa isang Katolikong paaralan, ang pagdulog sa Ama ay hindi karakarakang hihingin mo lahat kung ano ang kahilingan mo sa Kanya. Sapagkat ang sabi nga, ang Panginoon ay hindi pengi noon.
siya ay Panginoon. Kaya bago natin hilingin ang lahat ng ating mga kahilingan sa Kanya, marapat po yung naganap kanina. Magpuri muna tayo at magpasalamat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pagkatapos nating magpurit magpasalamat, itinuro po ng Ama ang tamang pagdulog sa Kanya. Alam kong ito'y batid sa Kanya sapagkat ito'y mabuti. Amen? Pagkatapos po nating magpurit magpasalamat sa Kanya, ihingi natin ng kapatawaran ang ating mga nagawang kasalanan. Upang nang sa gayon, magkaroon ng kalinisan ng ating puso't kaisipan, isusunod na po natin ang ating mga kahilingan. Mga kapatid, sana po'y ito'y mabuo sa ating kaisipan. Hindi po yung pagluhod natin puro pahingi na lang, pengi nito, bigay mo sa akin to, tulungan mo ako dito. Tinuturo na po sa atin ng Panginoon ang tamang pagdulog sa Kanya. Magpuri, magpasalamat, magsisi ng mga nagawang kasalanan, saka pa lamang darating yung ating mga kahilingan. Kaya tama po yung nagaganap dito sa loob ng dambana sapagkat itinuturo na ng Ama ang tamang pagdulog sa Kanya upang ang ating mga kahilingan ay Kanyang mapakinggan. So yung po, ang first reaction ko po siguro ay mapayakap ako sa Kanya bilang sinugo ng Panginoon, sinugo ng banal na Espiritu, sapagkat kung hindi po sa utos ng banal na Espiritu na ako'y puntahan niya, hindi po magaganap. Yun po ay sa kalooban ng Ama, kaya naganap na magkaniig kami ng ating Santo Papa. Ngayon po, dito po sa mga kahilingan, tama pong lahat yung binanggit ni Isidora kanina. Hindi pa man po dumarating ang Santo Papa, nag-post po ako sa Facebook a day before. Sandali lang po kumakain ako ng oras. Ito po. Ito po yung post ko sa Facebook. Hindi po ako dumulog sa Santo Papa. Sapagkat ang Santo Papa ay representative ni Jesus Christ dito sa mundo. Kaya, hindi po siya Diyos. Isa lang po ang Diyos natin. Amen. At ang Diyos po ay mapanibuguin. Kaya't ano man ang dulog sa Kanya, gagamit lang ng intercessor. Yung tagapamagitang tinatawag. Amen po ba? God, kung mali po ako pilipitin niyo po yung dila ko. Kasi katulad po ni Mama Mary, intercessor po siya, tagapamagitan, upang ang ating mga kahilingan ay maiparating ni Mama Mary sa kanyang bugtong na anak. Amen? Sapagkat sabi nga po, narinig ko sa mga pare, hindi matitiis ng anak ang kanyang ina. Kaya't ang kahilingan ng ina, pakikinggan ng anak. Palakpakan po natin si Mama Mary at ang ating Diyos na buhay. Ganon din po ang mga santo at santa. Tinuturo po natin sa atin na hindi sila dapat Diyosin, kundi sila ay mga huwaran na dapat nating pamarisan. At kung meron tayong kahilingan sa Panginoon at hindi natin masabi ng diretso sa Kanya, po pwede ding maging intercessors ang mga santo at santa. Yun po yung pagkaunawa ko. Ito po ang kahilingan ko. Sabi ko po, Dear God, sana gamitin ninyo ang Santo Papa na marating ang puso ng bawat Pilipino na magkaisa tungo sa pagbabago, lalo't higit ang mga nanunungkulan na hindi tapat sa paglilingkod. Binanggit po ni Isidora kanina yung salitang corruption. Sana po maantig niya ang damdamin ng mga namamahala, nagnanakaw sa kaba ng bayan. Dapat sana walang naghahalukay ng pagkain sa basurahan upang mairaos ang kanilang kagutuman. Sana walang natutulog sa simento, sa mga bangketa, sa gilid ng lansangan. Sana walang Pilipinong nangingibang bansa upang magpaalipin sa mga banyaga. Sana walang Pilipinong namamalimos sa mga lansangan, sapagkat hindi dapat danasin ito ng mga Pilipino.
Dahil ang bansa natin ay pinagpala ng Diyos na napakaraming likas na yaman na dapat sana pinakikinabangan ng bawat Pilipino. Sang-ayon po ba kayo? Ang Pilipinas ay pinagpala ng ating Panginoon. Ang ating dagat, karagatan, katubigan, sagana sa likas na yaman. Ang ating kabundukan, sagana sa likas na yaman. Kahit mga kuweba, sagana sa likas na yaman. Subalit bakit hindi pinakikinabangan? Sapagkat hindi nagagamit ng tama ang yaman ng ating bansa dahil dun sa mga ginagawa na mga tiwaling namamahala sa ating bansa. So yun po yung aking kahilingan. Sana sa kanyang pagbisita, may maiwan siyang isang damdamin na mula sa Diyos na magiging susi ng pagbabago, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. At ito po yung huli kong sana. Sana, ang lahat ng nagbata na nakita ang Santo Papa mula sa paglapag hanggang sa umalis ay maging instrumento ng pagbabago upang magkabunga ang kanilang pagbabata na makita siya ng personal. Sapagkat hindi lamang yung excited ka, makita mo yung Santo Papa, makikipagsiksikan ka sa tao. Sabi nga po kailangan nakadiaper ang pupunta. Sapagkat hindi nila alam, wala silang idea kung gaano kalalayo yung mga latrin. Wala pong toilet, mga latrin lang po yung pine-prepare, yung mga portable na mga CR. Kaya sabi po, para daw po hindi, lalo na po sa mga ihi ng ihi, na magte-take ng time para makalabas, kaya sabi daw po yung mag-diaper. Yun po yung yung pong pagbabata natin na makipagsiksikan para makita lamang ang Santo Papa. Wala pong saysay kung walang mababago sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, kung ikaw ay kasama, kung ikaw ay kasama, ikaw ay kasama, ikaw ay kasama, ako ay kasama, dapat maging instrumento tayong lahat ng pagbabago. Amen po ba? Para magkaroon ng kabuluhan yung ating gagawing sakripisyo na makapagsiksikan. So hambing din po rito, sa pagpunta natin dito, huwag po tayong masyahan na nakaupo lang tayo. Araw-araw nagpupunta dito, pero wala namang nagbabago. Kailangan, sa pagpunta nyo rito, merong maganap na inaasahan sa atin ng Panginoon. At ano iyon? Maging simula ka ng pagbabago. Hindi man karakaraka sa inyong komunidad, ang pagbabagong ito'y dapat magsimula sa inyong sarili, sa inyong kasamahan sa bahay, hanggang sa ito ay lumawig ng lumawig at mayroon ng malaking pagbabago sa ating lipunan. Amen po ba? So yung po, mahal na kapatid, ang wish ko. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na makausap ko yung Santo Papa, iyon yung mga wish ko, mga wishes ko, mga sana ko na dapat ay maganap para sa pagbabago ng isang payapa, maunlad at matiwasay na bagong Republika ng Pilipinas. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth. Salamat po sa Ama at sa katauhan po ng ating Mami Beth na ginamit niya, yung kanina pong naganap. Ano po, ganun po yung recollection, saka yung retreat, napakasarap po, di ba may mga naluha, ano po, nadaman niyo po ba? Napakasarap po at sabi nga po ni Mami Beth, yung naganap po na pagbabahagi, hindi po iyon nakatala kung sino ang sunod-sunod. Patotoo lamang po, hindi ko po sila tinanong kung anong ibabahagi. Subalit patotoo po ng Panginoon, na siya po ang nagtatag ng gawaing ito, ginamit ang katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya lahat po ng nagaganap dito ay ayon sa kanyang kabutihan at kalooban. Amen po ba? Amen po. Maraming salamat po sa mga kapatid kong